Inimbitahan kang mama ko sa amin para sa hapunan. Tumawag ang aking magiging asawa isang araw bago ang kasal. At sa katapusan ng gabi, may ibinulong ang magiging biyenang babae sa wikang Hapon sa kapatid na babae ng lalaki at pareho silang naktawanan. Ngunit ngumiti lamang ako at sumagot sa malinis na hapon. Biglang natigil ang tawa. Kumusta po kayo, mga mahal ko? Isulat ninyo sa komento kung saan kayo nakikinig. Nais naming makapagbigay sa inyong kasiyasiyang pakikinig. Ang singsing ay nakapatong sa mesa, puting ginto na may brilyante na kahapon pa lamang ay tila simbolo ng kaligayahan. Tinitignan ko ito nang hindi nararamdaman ang kahit ano maliban sa isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Kakaibang pakiramdam para sa isang nobya na may 24 na oras bago ang kasal. Sa labas ngang bintana na aking maliit na apartment sa Caloocan ay dumilim na ang langit, ngunit hindi ko man lang pinagana ang ilaw. Nakaupo ako sa dilim at sinusubukang unawain ang nangyari. Paulit-ulit na tumitibok ang aking telepono. Si Marco ay tumawag na ng halos 15 beses. Tinanggihan ko ang matawag ng hindi tumitingin at saka naksulat sa kanyang maikli, "Huwag muna tumawag, bukas tayo mag-usap," at pinawalan ang telepono. Dumating ang nanay ko kalahating oras pagkatapos. Hindi ko siya tinawagan, ngunit palagi siyang nararamdaman kung kailan ako nangangailangan, siguro't puso ng isang ina. Ito ay tunay na nangyari. Pumasok siya nang hindi man lang inalis ang kanyang diaket, niyakap niya ako at pinanatili ako sa kanyang bisik habang nakaupo ako ng walang kibo, nakatitig sa isang punto. "Ikuwento mo sa akin, anak," mahinhin niyang humingi sa wakas habang umuupo sa tabi ko sa sopa. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa aking palad mainit, pamilyar mula pa noong bata ako, puno nga kulubot. Nagtatrabaho ang nanay ko bilang tindera sa palengke sa buong buhay, niya mga kamay na pagod sa trabaho. Bigla akong naisip, anong nararamdaman niya ngayon? Isang buwan nang nakalipas nang mangutang siya para matulungan ako sa dowry 15,000 piso para sa mga kumot, pinggan at lahat ng maliliit na bagay para sa bagong buhay. Nagpapakasal ang anak ko. Paano naman walang tulong? Sinabi niya. Itinaboy ang aking maprotesta. "Nay," sinimulan ko, "walang kasal." Hindi siya sumigaw, hindi nakpalakpak ng kamay, mas mahigpit lamang niyang hinihpit ang aking palad. Ano ang nangyari? At ikinuwento ko dahan-dahan, masinsinan, mula sa simula. Nagsimula ang lahat noong isang gabi, nang tumawag si Marco bandang alas 8, katatapos ko lang ng gabi na shift sa ospital. Nang hihina ang mga paa ko at gusto ko lang humiga sa sopa at huwag nang gumala. Bukas na ang huling araw ng trabaho bago ang kasal at sa makalawa ay sa civil registry na kami. Puno ang ulo kong listahan ng gagawin. Kunin ang bestida sa labanderya, tingnan kung naihatid ng florist ang mabulaklak, makipag-ugnayan sa tagapamahala ng restoran sa huling pagkakataon. "Hoy mahal," ang boses ni Marco ay labis na masayahin. "Kumusta ang shift?" "Pagod." 3 drip ang nailagay ko kay Lola Saling sa kwarto 7. Takot na takot siya sa karayom. Kalahating oras akong nanghikayat sa kanya. Tapos nakasakit pa si Marichel. Kailangan kong tapusin ang kanyang shift. "Marco, talagang napiga na ako. Naintindihan kita, araw-araw. Huy, may sasabihin ako." Tinawagan akong mama. Naging alerto ako agad instinctively. Sa loob ng 1 taon at kalahati ng aming relasyon ni Marco, ni minsan ay hindi nagpakitan tunay na init ang kanyang ina na si Remedios Regalado sa akin. Magalang ngunit may pagpilit, malamig. Sa tuwing nakikita kami sa kanilang tirahan sa Quezon City, binabati niya ako, nag-aalok ng kape, nagtatanong tungkol sa trabaho, ngunit para bang tinutupad niya ang isang hindi kasiyasiyang tungkulin. Ang mga matang ito ay naghahanap palagi ng kapintasan, minsan ang sapatos na hindi mahal, minsan ang simpleng buhok, minsan ang maling sinabi ko. Naalala ko sa 3 buwan na engagement party, nakaupo siyang may maasim na mukha habang masayang nakikipagtawanan ang aking mga magulang at niyayakap kami ni Marco. Ang tatay ko, isang simpleng driver ng jeepney, ay labis na masaya na halos maiyak siya.
Ngunit si Remedios ay tumingin sa kanya nang may halos hindi naitago na paghamak. Nang imungkahin ng nanay ko na ipagdiwang ang engagement sa aming bahay, namilipit si Remedios at malamig na nagsabi, hindi kami sanay sa maingay na pagtitipon, mas mabuti sa restaurant simple, maayos. At nagbanggit siyang isang lugar kung saan ang isang hapunan ay katumbas ngang aking sweldo sa isang linggo. Hindi ito nakita ni Marco o ayaw niyang makita. Mahal niya ang kanyang ina, pinakpapaligayaan ito, tumawak ng 3 beses sa isang araw. Naintindihan ko siya ang nag-iisang lalaki sa pamilya matapos naging tahimik na anino ng kanyang asawa ang kanyang amang si Honesto. Ngunit minsan ay pakiramdam ko ay tinitignan ako ni Remedios bilang kakumpetensya na gustong agawin ang anak niya. At ano, Marco, inimbitahan niya tayo ngang hapunan bukas ng alas 7 ng gabi. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng espesyal na pamilyang gabi bago ang kasal. Naramdaman ko ang isang bagay na kumukurot sa loob ko. Sa araw bago ang kasal, Marco, marami pa tayong gagawin. Kailangan ko pang kumuhang bestida sa labanderya, tulungan ang nanay sa mga pagkain. Nangako pang dumating ang lola kong gabi para subukan ang kanyang damit. Mangyari ka na, mahalaga sa mama ito. Sabi niya, gusto niyang maramdaman mo na bahagi ka ng aming pamilya. Nagluluto siyang espesyal. Tinotawagan pa niya si Cynthia kahit may meeting daw ito bukas ng umaga. Ang Cynthia ito si Cynthia Regalado, ang nakatatandang kapatid ni Marco. 34 na taong gulang, manager sa isang international na kumpanya, hiwalay, walang anak, mataas, may kaayusan, palaging may perpektong manicure at suot ang damit na mas mahal kaysa sa aking sweldo sa 3 buwan. Mas masama pa ito ang pakikitungo sa akin kaysa sa kanilang ina. Tinitignan niya ako na parang walang laman ang espasyo, sumasagot sa aking mangtangkang kausapin siya ng isang salita lamang. Minsan ay narinig ko siyang nagsasalita kay Marco sa kusina. Sigurado ka ba, ibang klase naman siya? Sa palagay ko, mabobored ka sa kanya pagkalipas ng 1 taon, Marco. Naktangka akong muli, baka ilipat na natin, makikita pa tayo pagkatapos ng kasal nang walang pagmamadali. Mahal, mangyari ka na. Lumabas ang pamilyar na tonong tampo sa kanyang boses. Mama naman ang humihingi. Isang gabi lang, ilang oras. Alam mo namang mahalaga sa kanya na lahat ay maayos. Gusto niyang maintindihan mo tinatanggap ka namin sa pamilya. Tinatanggap sa pamilya, mapait kong natawa sa sarili. Sa loob ng 1 taon at kalahati, sinubukan kong maging bahaging pamilyang ito. Tinulungan si Remedios sa bagong telepono kahit itinaboy niya ito. Nagbibigay ng regalo sa lahat ng okasyon maingat na pinili, pinag-isipang mabuti ngunit bawat beses ay makikita sa kanyang mata ang kabiguan. Napakamura, napakasimple, hindi sa aming antas. Hindi nakikita ni Marco ang lamig na ito. Para sa kanya, ang ina ay perpekto, matalino, may pinag-aralan, may kultura. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang ina sa kabataan ay nagtapos sa isang kilalang pamantasan, nagtrabaho bilang tagasalin at nakapunta sa Japan para sa opisyal na misyon. Totu, matagal na iyon nung panahon pa ni Marcos ngunit hanggang ngayon ay ipinagmamalaki ni Remedios ang nga biyaheng iyon at paminsan-minsang naglalagay ng masalitang Hapon sa pag-usap para ipakita ang kanyang pagka-internasyonal. Sige, buntong hininga ko, pupunta ako. Buong sumunod na araw ay napalibutan akong kababalisa. Umaga pa lang ay nagpunta na ako sa labanderya para sa bestida. Nakabitin ito ron sa loob kang malinaw na supot. Krema, simple, ngunit napakaganda. Pinili iyon ng nanay ko kasama ako 2 buwan na ang nakalipas. 5 butik ang pinuntahan namin, 12 ng bestida ang sinubukan. Gusto ko nga payapa, hindi mahal. Sa wakas, nahanap namin ito 42,000 piso. Kalahati ay mula sa utang ng nanay. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko ang pagkakasala para doon. Anak, huwag mag-alala sa pra. Sinabing nanay nung panahong iyon habang hinahaplos ang aking kamay, nagpapakasal ka. 1 beses lang ito sa buhay, dapat maganda. Makalipas ang oras sa harap ng salamin,
Naksuot ako ang madilim na asul na damit, ang pinakamahal sa aking payak na closet. Pinili iyon ng nanay isang buwan na ang nakalipas sa isang tindahan sa mall. Mayos, elegante para sa pakikita nga kamag-anak. Sabi nga tindera, nung panahong iyon ay tila magandang pagbili. Ngayon, habang tinitingnan ang sarili ko sa salamin, naisip ko, makakahanap ba ulit sina Remedios at Cynthia ng ikukumpila? Lumang sapatos, hindi sikat na bag, masyadong simpleng buhok. Gumawa ako ngayos ng buho, naglagay ng pinta hindi maliwanag, ngunit maayos. Nagsuot ng perlas na hikaw regalo ng lola sa ika-25 kaarawan ko. Kritikal na tinitingnan ang sarili, parang ayos naman. Ordinaryong babae, 27 taong gulang, nurse, masipag, matuwid, mapagmahal. Kulang ba iyon? Dumating si Marco ng eksakto bago mag-alas 7. Palagi siyang maingat sa oras, pinalaking ayna. Nang umupo ako sa sasakyan, lumingon siya at ngumiti, ngunit naging pinilit ang ngiti. Maganda ka, sabi niya, halik sa pisngi. Ngunit napansin ko kung gaano kahigpit ang kanyang mabalikat, kung gaano niya kalakas ang hawak sa manibela. Nerbiyoso ka? Hindi ko natanong, kundi pahayag. Hindi. Ano ka ba? Basta nag-atubili siya. Masipak lang ang mama sa paghahanda. 3 beses na siyang tumawag, tinanong kung sigurado kaming darating. At bakit ba hindi tayo darating? Naintindihan ng mama ang maganoong bagay. Gusto lang niyang lahat ay perpekto para sa kanya. Nagmaneho kami ng tahimik. Tinitingnan ko sa labas nega bintana ang gabi sa lungsod. Nagliliwanag ang gama tindahan, nagmamadali ang gama tao. May nagdadala na gamaga buket nega bulaklak. Ordinaryong Miyerkules na gabi, ngunit sa loob ko ay lahat ay kumukurot sa hindi matukoy na alalahanin. Marco, bigla akong naktanong, bakit ngayon itinakdang mama mo ang hapunan? Marami na tayong naktitipon doon, may engagement party pa. Bakit isang araw bago ang kasal? Nagbuo siyang balikat nang hindi inilalayo ang tingin sa daan. Sabi niya, gusto niyang makausap ka ng taos puso para malaman mong iisa na tayo ngayon. Ng taos puso kasama si Remedios Regalado na sa loob ng 1 taon at kalahati ay ni isang tunay na mainit na salita ay hindi naibigay sa akin. Biglang naisip ko, at kung ito ay isang bitag, at kung nakpasya siyang ipakita sa akin ang aking lugar sa huling sandali. Napatunayan na hindi ako karapat-dapat sa kanilang pamilya. Agad ko itong itinaboy, kahangalan, paranoia, bukas ang kasal, lahat ay napakasunduan na, binayaran, naimbitahan ang panauhin, ano ang magagawa niya, ngunit hindi bumaba ang alalahanin. Dumating kami sa kanilang gusali, matangkad, sa sentrong Quezon City, may guwardiya at bakod. Nagupa si Marco doon ng apartment para sa mga magulang 5 taon na ang nakalipas nang umangat ang kanyang negosyo. Nagtratrabaho siya sa IT, kumikita ng mabuti, matagumpay. Ipinagmamalaki ko siya, ngunit paminsan-minsan ay nababatak ang pagkakaiba ngaming kita. Kaya niya ang lahat at nagbibilang akong bawat sentimo. Tahimik kaming umakyat sa elevator, nakita ko ang sarili sa salaming dingding, maputlang mukha, mahigpit na mga balikat. Tinitignan ni Marco ang kanyang telepono, nag-scroll ng walang pakialam sa akin. Lahat ay magiging maayos, mahinhin niyang sinabi sa pintuan ng 9 na palapag. Huwag mag-alala, gusto talaga ng mama na maramdaman mo na kasama. Tumango ako, kahit ang lahat ng loob ko ay bumabaliktad sa masamang kutob. Binuksan niya ang pinto at pumasok kami. Mula sa kusina ay amoy ang may pinong hindi pamilyar na pagkain. Sinalubong kami ni Remedios sa pasilyo sa eleganteng beige na damit, may perpektong ayos ng buhok, may perlas na kwintas. Sa 58 taon ay mukhang 45 siya, palakas, may kaalagaan, ang mukha ay malinaw na nakikilala sa magagaling na estetisyan. Marco. Nakningning ito sa ngiti habang niyayakap ang anak, pagkatapos ay lumingon sa akin at ang ngiti ay naging isang tono ang lalamig. Isabel, tuloy ka, mahubat ng diaket. Hindi pa, Bel, hindi pa, Isabel lamang, tuyo at opisyal. Magandang gabi po, Tita Remedios.
Salamat po sa imbitasyon. Iniabot ko ang buchet nega maga bulaklak na binili ko sa daan. Kinuha niya ito sa dulong nga daliri. Natilaba sa ito. O, magumamela. Praktikal naman. Cynthia, kunin mo, ilagay sa tubig. Lumabas mula sa sala ang Cynthia. Matangkad sa itim na pantalon at sutlang blusa, may mamahal na relo sa pulso. Sulyap siya sa akin at halos hindi napansin na nakibit ng kilay. O itinapon niya sa akin at kinuha ang buket, nawala sa kusina. Nogalis akong sapatos, binitay ang jacket. Tinitingnan ako ni Remedios nang may pagtatasa. Maganda ang damit, sabi niya sa wakas. Sa molyan, nalunok ko ang bukol sa lalamunan. O, pinili ko para sa okasyon. Naintindihan ko. Tumango siya at sa tukong iyon ay naroroon ang napakaraming pagamak na gustong-gusto ko sanang lumabas. Pumasok ako sa sala. Ang sala ay mahal ang kasangkapan ngunit walang panlasa iyon ang lagi kong naisip kahit hindi ko ito sinasalita. Mabibigat na kasangkapan ngang madilim na kahoy. Kristal na chandelier na malamang ay katumbas ngang aking taunang sweldo. Mabibigat na berdeng kurtina na may gintong palamuti. Sa mga dingding ay may mga reprint ng Japanese na tanawin sa mga gintong balangkas. Labis na ipinagmamalaki ni Remedios ang kanyang internasyonal na panlasa. Ang mesa ay nakatakda para sa pagtanggap ng mga dayuhang embahador, maputing tablecloth, kristal na baso, pilak na kubiertos, telang serbilyeta sa mga singsing. Sa gitna ay may komposisyon ng maputing rosas. Maupo na kayo, utos ni Remedios, itinuturo ang mga lugar. Si Marco ay umupo sa dulong mesa, sa tabi niya ay ang kanyang ina. Si Cynthia ay umupo sa harap ko at agad kong naramdaman ang kanyang maingat na tingin. Tahimik na lumabas si Honesto mula sa silid. Mababa, may katanda ang lalaking yumuyuko, may manipis na buhok at pagod na mukha. Tumango siya sa akin bilang pagbati at umupo sa dulong ng mesa na tila sinisikap na sumaklot ng kaunting espasyo. Honesto, dalhin mo ang alak, sabi ni Remedios nang hindi inilalayo ang tingin. Tahimik siyang tumayo at lumabas. Napansin ko kung paano hindi ito pinansin ni Marco. Para sa kanya, ganito ang pakikitungo ng ina sa ama normal. Ako ay palaging nararamdamang mahiyain sa tuwing nakikita ko kung paano naging walang boses na anino si Honesto sa kanyang sariling tahanan. Kaya, nobya, humiga si Cynthia sa upuan at cross ang mga bisig. Nerbiyoso ka na bukas. Siyempre, kinukutak. Ngumiti ako. Ang kasal, malaking bagay. Malaki talaga. Ngumisi siya. Lalo na kapag nagpapakasal ka, sabihin na nating mabuti. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Nakurap si Marco, ngunit tumahimik. Pinikit ni Remedios ang mamata na tila sinasabi, tama ang anak, ngunit hindi kailangang sabihin iyon. Bumalik si Honesto na may bote ng alak Japanese ayon sa label. Nagbuhos siya sa lahat at may aprobang tumango si Remedios. Sake mula sa Kyoto, dinala ngang kaibigan mula sa Japan nung nakaraang buwan, tunay na sake hindi kagaya ngang ibinibenta sa ating mga tindahan. Ang kanyang pagbikas ngang sake ay may ganun kalakas na akin na halos gusto kong itama. Ngunit tumahimik ako. Walang nakakaalam na marunong akong maghapon. Ito ang aking munting lihim. Matapos ang high school ay 2 taon akong nagtatrabaho bilang waitress, nagtipid at pagkatapos ay pumunta sa Japan bilang au pair. Namuhay sa pamilya, nag-alagang mabata, natutong wika. Pagkatapos ay 1 taon pa ang nagtrabaho roon bilang nurse sa isang pribadong klinika. 3 taon sa Japan ay halos ginawa akong katutubong nagsasalita. Nang bumalik ako sa Pilipinas at nagtrabaho sa isang pampublikong ospital, hindi naman nagkaroon ng pagkakataon para sabihin ito. Bakit ba naman? Sa aming lungsod ay hindi naman kailangan ng Japanes. Kay Marco, rin ay hindi ko. Sinabi hindi siya nagtanong at hindi ko naman ipinagmamalaki. Para sa akin ay isang yugto lamang nguguhay iyon na naiwan na sa likod, ngunit pinapanatili ko ang wika. Minsan ay nanonood pa rin ng Japanese
na mga pelikula nang walang subtitles para hindi malimutan. Si Remedios naman ay may 10 salitang Hapon mula sa Facebook at sa bawat pagkakataon ay inilalagay ang mga ito sa pag-usap para ipakita ang kanyang pinag-aralan. Nakakaalif sana ito kung hindi lang gaanong mapagmataas. Ako rin ay pumunta sa Japan, sabi ni Cynthia habang inuuminom ang alak nung nakaraang taon para sa opisyal na pagbiyahe Tokyo, Osaka, Kyoto. Kahanga-hangang mga lungsod. Isabel, pumunta ka ba sa labas na bansa? Ang tanong ay tila nakakaalam na siyang sagot. Pumunta na, mahinhin kong sinabi. Singapore, Hong Kong, ngumiti siya ng may pagmamataas. Japan, nakmalasakit si Remedios. At saan, bilang turista, nagsinungaling ako. Hindi ko gustong magpaliwanag ngayon. Bakit bigyan silang dahilan para sa mga bagong tanong? Ang turista ay isa lamang, buntong hininga ni Remedios. Ngunit ang mamuhay doon, magtrabaho, maramdaman ang kultura iyon ay ibang bagay. Sa kabataan ko ay nag-internship ako sa Tokyo, nagtrabaho bilang tagasalin sa isang eksibisyon, hindi malilimutan. Napakaraming beses na niyang sinabi ito na nakanin ko na ang bawat salita. 3 linggo bilang opisyal na tagasalin sa loob ng 50 taon sa kanyang isipan ay naging halos maraming taon na pamumuhay sa Japan. Tahimik na nagsimulang maglingkod, si Honesto unang inilapag ang salad na may kangkong at bagoong style na dressing. Malinaw na tangka na isang bagay na Japanese-inspired. Ito ay wakame salad, ipinahayag ni Remedios. Niluto ko ayon sa recipe mula sa isang restaurant sa Kyoto na pinuntahan namin noong internship. Tinikman ni Cynthia at tumango, "Nanay, palagi kang may kaayusan sa pagluluto. Hindi tulad ng aking kasambahay na iniisip na ang Japanese cuisine ay kanin na may soy sauce." Pareho silang natawa. Tahimik akong kumain ng salad. Ordinaryo ito, ngunit nagpakita ako ng pakamangha. "Masarap po, Tita Remedios." Mahinhin siyang tumango. Bagamat, siyempre, ang tunay na Japanese na sangkap ay hindi makukuha dito. Kailangan mong gamitin ang kung ano ang mayroon. Kumain ng tahimik si Marco, paminsan-minsang tinitignan ang ina, paminsan-minsang ang akin. Nararamdaman niyang may tensyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin o ayaw niyang malaman. Ang susunod na putahe ay nilagang ulam pork sinigang. Muli ay may komento si Remedios. Ito ay sinigang na may bansing miso, klasikong Japanese-Filipino fusion. Siyempre, ang tunay na miso ay hindi makukuha sa ating mga palengke. Ang kanyang pagbigkas ng miso ay nagpahiwatig ng aksen na halos gusto kong itama, ngunit nagpatuloy akong tahimik. "Isabel, marunong kang magluto?" Bigla akong tinanong ni Cynthia. Ang tanong ay tila inosente, ngunit nahalata ko ang bitag. "Nagluluto naman," sagot ko. "Ordinaryong pagkain, sinigang, adobo, kare-kare." "Sinigang," inulit ni Cynthia at bumikas ng maikli. "Tama, iyon ay klasiko, bagamat si Marco, sa palagay ko, ay sanay sa mas sari-saring pagkain. Gusto kong luto ni Isabel." Nagsalita si Marco sa wakas, lalo na ang kanyang tinolang manok at homemade na biko. Tinolang manok, matagal na inulit ni Remedios. "Sige, isa rin iyon na pagkain." Sa kanyang tono ay napakaraming paghamak na kinagat ko ang ngipin. Naihuwag na, mahinhin na sinabi ni Marco. "Ano ang huwag na?" Itinangal niya ang kilay. "Pinapatunayan ko lang ang katotohanan. Sa aming pamilya, palagi itong naging tradisyon na magpahalaga sa pagkain sa mga kalidad na lutuin. Bahagi iyon ng kultura ng pagpapalaki." Magaling na magluto si Isabel. Tumingin si Marco sa akin ng may pagkakasalang tingin at gusto ko, "Kung gusto mo, bahala ka na." Nagbuongang balikat si Remedios. Bagamat akala ko ay pagkatapos ng aming tahanan ay gusto mong ng mas malaki. Tumahimik ako. Ano ang masasabi ko? Na ang kanilang kultura at pagpapalaki ay ang maghanap ng kapintasan sa iba upang maging mas mataas
na ang tunay na kultura ay ang paggalang sa tao hindi ang pagpapakita ng maling kalamangan. Nakpatuloy ang hapunan sa parehong atmosfera. Nakpalitan sina Remedios at Cynthia ng mga komentaryo tungkol sa mga sikat na restaurant, mahal na resort, mga kakilala na nagtagumpay. Sinubukan ni Marco na pumasok sa pag-usap, ngunit paminsan-minsan ay tumatahimik, nararamdaman ang kahiya. Kumain si Honesto ng walang salita, hindi itinaas ang mga mata mula sa plato, at naisip ko, ito ang mga taong magiging kamag-anak ko bukas. Ito ang aking magiging pamilya, isang babae na iniisip na hindi ko karapat-dapat ang anak niya, isang kapatid na tumingin sa akin na parang taga-silbi, isang ama na hindi makapagsalita sa kanyang sariling tahanan. Sa pamamagitan, Enhedan, Isabel, biglang lumingon sa akin si Remedios. Saan ang kasal ninyo? Nabanggit ni Marco ang restaurant sa Malabon. O sa Riviera Events tumango ako. Malit na bulubagan para sa 50 tao. Riviera Events, paulit-ulit niyang sinabi nang may pagdududa, hindi ko narinig. Bago ba yon? Hindi masyadong bago. 10 taon na ata ang restaurant. Naintindihan ko, nagpalitan ng tingin sa anak niya, ang mura, dakila. Nay, nagibit ng si Marco. Magandang restaurant iyon, gusto naming pumunta dun. Hindi ako nagtatalo, mahal, nagbuong balikat si Remedios. Ang iniisip ko lamang ay ang nga panauhin para hindi sila mag-isip na may problema kang pinansyal. Walang pinansyal na problema, nagsalita si Marco sa pagitan ng ngipin. Gusto lang namin ni Isabel ng simpleng kasal ng walang pagpapakita. Simpleng, ngumisi si Cynthia. Makatuwiran. Bakit gastusin ang kapag makatitipid? Naramdaman ko kung paano kumukulo ang lahat sa loob ko, hindi man lang pinagtatahan ng maito ang kanilang paghamak. Murang restaurant, simpleng kasal, adobot sinigang, damit mula sa mall, lahat ng ito ay kodigo na may isang kahulugan, ibang klase ka, hindi kami nagtatipid, hindi ka para sa aming grupo, hindi ko ito napigilan pa. Gusto lang naming gawing comfortable ang araw na iyon kasama, ang mataong mahal namin, walang labis na palabas. Palabas, matagal na inulit ni Remedios, kawili-wailing salita, kaya kung mahal ang kasal sa magandang lugar, iyon ay palabas na, hindi iyon ang ibig ko sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Tumingin siya sa akin ng tuwirang, at sa kanyang tingin ay, nakita ko ang walang tabing pag-aaway. Na lahat tayo dito, ay mga mapagmataas na elistang, Tita Remedios, hindi ko kadyo gustong masaktan. Huwag mong saktan ang aking nanay, malamig na sinabi ni Cynthia. Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa kapatid. Gusto ko rin ang pinakamabuti para sa kanya. Sinubukan kong kumikim ng sarili ko, mahal ko si Marco at gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Ang pag-ibig, maganda iyon. Ininom ni Remedios ang alak, ngunit hindi sapat ang pag-ibig mag-isa. Kailangan din ng pagiging angkop ng pagkaunawa sa isa't isa. Ayan na ito. Sa wakas ay sinabi na niya ng bukas ang dati ay napapalibot sa hangin sa buong gabi. Huwag na, Nay, tumayo si Marco mula sa mesa. Naparito tayo para sa hapunan, hindi para mag-usap. Umupo ka, Marco, utos ni Gina. Hindi pa ako tapos sa aking pakikipag-usap sa iyong nobya. At umupo siya. Basta umupo tulad ng isang masunuring bata. Tinitignan ko siya at hindi naniniwala sa aking mamata. Kahit na sinubukan niyang harapin ako minsan, kahit na ito ay higit pa sa isang biro, wala siyang ginawang protektahan sa akin, hindi niya hininto ang ina ng nalampas na ang lahat ng hangganan. Naunawaan mo, Isabel? Nagpatuloy si Remedios nang mahinhin, halos malambing na boses na higit pang nagtatakot kaysa sigaw. Wala akong laban sa iyo, ikaw ay marahil isang mabuting babay, masipag, ngunit ang Marco iba siya, sanay siya sa isang tiyak na antas ng pamumuhay, sa isang tiyak na grupo ng kaibigan, at natatakot ako na paggalipas ng isang taon ay hindi mo na maabot ang kanyang antas. Gusto mo bang kanselahin namin ang kasal?
direkta akong naktanong, gusto ko na mag-isip ka. Inilapag niya ang kamay sa aking pulso at sa kanyang haplos ay nanginig ako, mag-isip ng mabuti. Ikinakasal ka sa pamilya na namumuhay ng ibang-iba sa kung ano ang kinagisnan mo. Pumupunta kami ng bakasyon sa ibang bansa hindi lang sa Boracay. Pumupunta kami sa mga konserto at eksibisyon hindi lang nanonood ng teleseryeng sa telebisyon. Pumupunta kami sa mga kultural na lugar. Mga ilistang kami, bigla na lang nagsalita si Honesto. Lahat ay lumingon. Nakaupo siya, nakayuko ang ulo, ngunit nanginginig ang kanyang makamay. Ano ang sinabi mo? Pumutla si Remedios. Sinabi ko, ma, elistang kami. Itinaas niya ang mamata sa kanya. Ikaw at si Cynthia, iniisip ninyo na mas mataas kayo kaysa sa iba. Tumahimik ka, sabi niya sa pagitan ng ngipin. Sa totoo, ay ordinaryong babay ka lamang na 3 linggo ay naging sa Japan noong 35 taon na ang nakalipas. Mahinhin ngunit matatag siyang nagsalita. At mula noon ay isinasalaysay mo ito sa bawat pagkakataon. Sinabi kong tumahimik ka. Binitawan ang katahimikan. Tahimik na muling yumuko si Honesto, mabigat na huminga si Remedios, pinto ng muka ang kulay. Marco, lumingon siya sa anak, dalhin mo ang tatay sa silid, kailangan niyang magpahinga. Nay, sinabi ko, dalhin mo. Tumayo si Marco, lumapit sa ama, inilagay ang kamay sa balikat. Tatay, halika na, lumabas sila. Natira kaming 3 ako si Remedios at si Cynthia, kapwa babae na tumingin sa akin ng may pagnanais. Ganyan ang nangyayari, nagbuhos si Remedios ng alak para sa sarili. Kapag nakikialam ang lalaki, si Honesto ay palamara ang buong buhay at resulta, nakasalalay sa aking balikat. Umaasa ako na hindi mo gagawin, si Marco na katulad niya. Hindi ako sumagot, tinitiknan ko lang ang babaeng ito at naiintindihan, hindi ito matatapos kailanman. Kahit na magpakasal tayo, palagi niyang lalanason ang aming buhay ng kanyang sakim, ng kanyang mapahiwatig, ng kanyang walang katapusang kasiyahan. At si Marco, hindi niya naiprotektahan ako. Tahimik lamang siyang umupo habang inaalipusta ako ng kanyang ina. Umandar pa lamang ang gabi, ngunit gusto ko nang tumakas. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa lamang. Bumalik si Marco pagkatapos ng ilang minuto. Ang mukha niya ay may tensyon at pagkakasala. Umupo siya sa kanyang lugar at tumingin sa akin ng may tahimik na tanong. Okay ka ba? Pagod ang tatay, kailangan niyang magpahinga, sabi niya sa ina. Siyempre, pagod pagkatapos ang ganoong palabas, tuyo na sumagot si Remedios. Sige, talikuran na natin ang hindi kasiyasiyang paksa, bumalik tayo sa magandang gabi. Sa magandang gabi, halos hindi ko mapigilan ang mapait na tawa. Kinuha ni Cynthia ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll. Demonstratibong nagpapakita na hindi na siya interesado sa pakikipag-usap sa akin. Tumayo si Remedios mula sa mesa. Dadalhin ko na ang dessert. Nag-ihanda ako ng halo-halo na espesyal na resipe. Lumabas siya sa kusina at natira kaming 3 ako, si Marco at ang kanyang kapatid. Mabigat ang katahimikan. Marco, mahinhin ko siyang tinawagan. Baka mauna na tayo. Ngunit may dessert pa ang nanay. Magtampo siya kapag umalis na tayo ngayon. Siya ano ang sinabi niya sa akin, hindi ka ba nagagalit? Na-offended ka, mahal, ngunit intindihin mo ang nanay ay nag-aalala lang para sa akin, palagi siyang ganyan. Palagi siyang ganyan. Hindi ko maatim na maniwala sa aking narinig. Marco, tahasang sinabi niya na hindi ako angkop sa iyo. Tahimik lang ikaw kahit na sinabi ko sa iyo, nagsimula kang magpaliwanag para sa kanya. Ganun naman talaga ang sinabi niya. Iyon ang sinabi niya, ayaw mong marinig iyon. Itinaas ni Cynthia ang mga mata mula sa telepono at tumingin sa akin ng may ngisi. Alam mo, Isabel, kung ganyan ka kagalit, magiging mahirap para sa iyo ang buhay kasama si Marco. Ang gawin namin ay ang magsabing totoo ng diretso walang pagkukunwari. Ang totoo? Hindi ko ito napigilan. Hindi iyon ang totoo, iyon ay pang-api.
at ang pagtawag ng mga bagay sa tunay na pangalan ay hindi katulad ng pagiging magalang. O kawili-wili, ibinaba niya ang telepono. Kaya sa palagay mo ay inaapi kang nanay, sa palagay ko ay walang tigil. Siyang nagpapakita sa akin na hindi ako angkop sa inyong pamilya. Baka totoo naman iyon. Humiga siya sa upuan. Mag-isip ka, si Marco ay matagumpay na negosyante. May sariling negosyo, apartment sa sentro ng lungsod, sasakyan, ikaw nurse sa isang pampublikong ospital, nakatira sa isang kwarto sa Caloocan, lumasakay sa jeepney. Cynthia. Shopot no. Nagsalita si Marco, nagbibigay ako ng katotohanan, nagbo siyang balikat, o gusto mong sinungaling tayo, gusto ko na galang ang iyong ginagalang mo sa aking nobya. Ginagalang ko naman siya, sabi niya, pinapatunayan ko lamang ang katotohanan, o kaya ay kailangan bang magsinungaling? Ayokong makialam ka sa aming buhay. Huwag sumigaw kay Cynthia. Marco, bumalik si Remedios na may tray. Sa kanya ay 4 na baso ng halo-halo na may prutas. Tama ang kapatid mo, nagmamalasakit siya sa iyo. Inilagay niya ang tray at umupo sa kanyang lugar. Kung ito ang pagmamalasakit, hindi ko napigilan. Ay hindi ko gusto ang ganwang pagmamalasakit, Tita Remedios. Ang buong inyong pagsasabing totoo ng diretso ay paraan lamang ng pagpapahiya sa iba para masabihan ang inyong sarili na mas mabuti. Binitawan ang katahimikan. Dahan-dahang inilapag ni Remedios ang tray at tumingin sa akin ng malamig. Kaya sa palagay mo ay inaapi namin kayo? O, tumingin ako sa kanya ng diretso mula simula ngabi. Tungkol sa trabaho ko hindi sapat na prestihiyo. Tungkol sa kasuotan ko hindi sapat na mahal. Tungkol sa magusto ko hindi sapat na sopistikado. Ano pa ang kulang? Marahil ang aking pinag-aralan o ang hindi pagkakaroon ng mayamang magulang? Isabel, kalmahin mo ang sarili. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, ngunit inalis ko ito. Hindi Marco, buong gabi ako nakaupo at tumatahimik habang inaapi ako ng iyong ina at kapatid. At ikaw kahit isang salita ay hindi mo nasabi para depensahan ako. Minsan kitang depensahan. Isang beses lang na hiniling mo sa kapatid mong tumahimik at iyon pa ay parang biro. Kapag nagsalita ka ng ganyan ay nagpapakita ka na iyong tunay na sarili, mahinhin na sabi ni Remedios, umupo sa lugar niya, at siya ay napakakalmado at napakalamig na lalong natakot ako. Isabel, wala akong galit sa iyo. Totu, mabuting babae ka, masipag. Ngunit si Marco iba siya, sanay siya sa isang tiyak na antas ng buhay at natatakot ako na paggalipas ng 1 taon ay hindi ka na maabot ang kanyang antas. Gusto mo bang kanselahin namin ang kasal? Muli akong nagtanong ng direkta. Gusto ko na mag-isip ka. Inilapag niya ang kamay sa aking pulso at sa kanyang haplos ay nanginig ako. Ikaw ay ikinakasal sa pamilyang namumuhay ng ibang-iba kaysa sa kinagisnan mo. At nang sabihin ni Remedios ang susunod, iyon ang pinakamahirap. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sa katotohanan, Isabel, nais ko lang ang pinakamabuti para sa aking anak. At ang pinakamabuting, iyon hindi ka iyon. Tumayo ako mula sa mesa. Tita Remedios, ang taong kaya niyang apihin ang iba ay siya mismo ang hindi maligaya sa sarili. At kahit anong biyahe sa Japan, mahal na alahas, at pagpapanggap na aristokrasya, hindi ka nito gagawing mas mabuting tao. Paano mo nangangahas tumayo si Cynthia? Hindi ako maring paglaitan sa lugar ng inyong itinuturing na mas mababa. Kausap ko ang babaeng ang buong buhay ay namuhay kasama ang mahina niyang asawa, pinigilan ito at ngayon ay sinisikap na kontrolin ang buhay ang anak dahil natatakot na maiwanan siyang mag-isa. Pumutla si Remedios. Sa sandali ay may kumislap sa kanyang mukha na parang sakit, ngunit agad ay pinalitan ng malamig na galit. Lumabas ka sa aking tahanan, pabulong niyang sinabi. May kasiyahan, kinuha ko ang bag mula sa silya. Marco, samahan mo ako. Nakaupo siya, nakabaon ang mukha sa mga kamay. Marco, muli kong sinabi ng mas malakas. Manatili ka, Marco.
Sinabi ni Remedios at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Huwag umalis. Aalis na ang batang ito at magiging maayos ka. Marco, naramdaman ko ang bukol na pumupunta sa lalamunan. Itinaas niya ang ulo. Sa kanyang mamata ay nakita ko ang pagalito, takot, kawalan ng lakas. Ngunit ang pag-aalangan, ang kawalan ng handa na tumayo at lumabas kasama ko. Ira, sige, lahat tayo ay magpapatahimik, bulong niya. Upo tayo, mag-usap ng maayos. Maayos na mag-usap. Hindi ko matim ang aking narinig. Marco, kaalis lang ang iyong ina sa akin sa bahay at inimungkahi mo ang pagupo at pakikipag-usap. Pareho naman kayong emotionally overwhelmed. Kaya pareho kaming may sala. Tumango ako, naintindihan ko. Lumalakat na ako patungo sa labasan, narinig niya namang tumayo si Marco at sumunod. Isabel, hintay. Saan ka pupunta? Ihatid kita man lang. Lumingon ako sa pasilyo. Nakatayo siya sa pintuan ng salagusot, kawawa, hiya-hiya. Huwag na, sabi ko ng mahinhin. Manatili ka sa nanay. Makakalis ako ng mag-isa. Pero bukas ay nasa civil registry tayo. Walang pupuntahan sa civil registry, Marco. Kanslado na ang kasal. Ano? Pumutlas siya. Isabel, nawawala ka na ba sa isip mo dahil sa isang gawe? Dahil hindi ka tumayo para depensahan ako, suot ko na ang diaket. Dahil habang inaalipusta ako ng iyong ina sa buong gabi, tumahimik ka. Dahil kahit ngayon nang paalisin niya ako, pinili mong manatili sa kanya at hindi sumama sa akin. Anong gusto mo? Na mag-iskandalong ako? Magaway sa nanay? Lahat ng ginawa niya para sa akin? Kinokontrol ka niya, pigil ko, at magpapatuloy ng buong buhay. At ayokong maging ikatlo sa aming kasal. Patawad. Lumabas na ako sa landing. Narinig ko ang paksidado, pinto sa likod ko. Nakatayo ako, nakahilik sa malamig na dingding, hindi makagalaw. Dumadaloy ang luha sa pisngi, ngunit hindi ko man lang sinubukan na punasan ang maito. Bukas ay kasal na, nakasabit ang bestida sa aking apartment. Nareserba at binayaran na ang restaurant. Naimbitahan ang mga panauhin. Umutang ang nanay para sa dowry. At lahat ng ito ay bumaksak sa loob ng isang gabi. Kinuha ko ang telepono at nag-order ng Grab. Habang naghihintay nga elevator, narinig ko sa likod ng pinto ng apartment ang boses ni Remedios. Marco, kung nais mo man, salamat sa Diyos na nangyari ito ngayon at hindi pa katapos ng kasal. Kitang-kita kung gaano siya ka mapagalit. Nakita mo kung paano niya ako sinabihan. At ang boses ni Marco mahinhin, may pagkakasala. Nay, bakit mo ginawa sa kanya? Mabuting babae naman siya. Mabuting babae, inulit ni Remedios. Marco, gising ka na, hindi siya para sa atin. Magsisisi ka sa kasal na iyon pagkalipas ng 1 taon. Sa labas ay malamig. Nakabalot ako sa diaket at naghintay ngang sasakyan. Nagpabuga ang telepono. Si Marco ay sumusulat na, Una, Isabel, patawad, mangyari ka. Makipakita tayo bukas. Mag-usap tayo ng maayos. Mahal kita. Ikalawa, hindi ko alam na nakakapagsalita kang Hapon. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ikatlo, hindi gustong saktan ng nanay ang iyong damdamin. Ganyan lang talaga siya. Ngunit mabait naman siya sa kaibuturan. Ikaapat, sinabi ni Cynthia na hindi mo naintindihan ng tama ang kanilang sinabi tungkol lang sila sa pagkain noon. Napangisi ako tungkol sa pagkain. Siyempre naman, kadalasang pinag-uusapan ang duha sa mga pag-usap tungkol sa pagkain. Ikalima, mahabang mensahe. Isabel, mangyari ka, huwag ganyan. Oh, lumampas ang nanay sa hangganan. Ngunit naunawaan mo naman, siya ang nagpalaki sa akin ng mag-isa namin ni tatay. At natatakot siya na aalis ako. Hindi ibig sabihin niyon na hindi ka niya tinatanggap. Kailangan lang niya na oras na masanay. Huwag nating wasakin ang lahat dahil sa isang away lamang. Bukas ang kasal. Pumunta ka ng umaga. Mag-usap tayo ng maayos. Labis na mahal kita. Isang away. Hindi pa rin niya naiintindihan.
Ang mahuling mensahe ay may desperasyon na, Isabel, sumagot ka man lang ng kahit ano. Natatakot ako na gusto mong kanselahin talaga ang kasal. Mahal, ang kanselahin ang lahat dahil sa mga salitang nanay ay kahangalan. Pupunta ako sa iyo ng umaga. Mag-uusap tayo. Labis na mahal kita. Matagal akong tumingin sa screen at pagkatapos ay nagsulat ng isang mensahe, Marco, walang kasal. Tinawag akong iyong ina na duha. Sinabi na dapat pa akong magpasalamat na man lang sinilyaban mo ako. Sinabi na pangkaraniwan lamang ako at hindi ko karapat-dapat. At nakatayo ka roon at tumahimik. Kahit nang sinabi ko sa iyo, hindi ka tumayo para sa akin. Pinili mo ang nanay, mabuhay ka kasama niya. Paalam, isinen ko at muli pinalay ang telepono. Dumating ang tatay ko ng alas 8 umaga. Niyakap niya ako ng matagal, ng maingat. Amoy pamilyar na cholon at sigarilyo. Amoy na bahay mula noong bata pa ako. Anak, ang iisang salitang sinabi niya, ngunit naroroon ang lahat doon suporta, pagmamahal, pag-unawa. Tatay, patawad po, nakipisan ako sa kanyang balikat, napakaraming pera, napakaraming plano. Anak, bahala na sa pera. Ang pera ay kikitain natin. Basta ikaw ay buhay at malusog, at hindi ka naging asawang batang iyon na nakakabit sa sayang nanay niya. Tama ang tatay. Lumapit ang nanay sa amin. Isipin mo kung anong nangyari sana kung kinuha mo na siya. Mabubuhay ka kasama ngang ahas na iyon sa tabi mo. Tiisin ang kanyang nga nakakasakit na komentaryo araw-araw at siya ay walang gagawin. Mabuting batang si Marco, buntong hininga ang tatay. Kawawa rin siya, ngunit mahina hindi makaalis sa sayang nanay niya. Buong araw ay gumugol kami sa telepono tumawag sa mga panauhin, nagpaliwanag na kanselado na ang kasal, iba-iba ang mga reaksyon. Ang kaibigan kong si Maye ay umiyak sa linya. Uy, bakit ganon? Labis kayong makamahal. Ang tita Lolit ay nagbuntong hininga. Anak, nakakalungkot naman. Ngunit kung hindi talaga para sa inyo. Ang lola ko ay maikting na nagsalita, tama ang ginawa mo, nakita ko ang remedyos na iyon sa engagement party, bihirang klase iyon. Tumawag sa Riviera Events ang nanay nakpaliwanag ng sitwasyon, naawa ang manager, ngunit sinabi nitong hindi na may babalik ang pera, huli na binili na ang mapakain, 28,000 piso ay nawala. Sinalad lamang ng nanay, sige na, mas mabuti na kaysa 50,000. Sa bestida ay mas madali. Sa butik ay sinabi nilang maaring ibalik at makuha ang 70% halaga, pumunta mismo ang nanay. Hindi ako makaharap sa bestidang iyon, natatakot na umiyak sa harap nga estranyo. Bandang tanghali ay nagsimulang muli ang pagputok ng telepono. Kinuha ng nanay ang telepono mula sa akin, sapat na, hindi mo na kailangan iyon, magpahinga ka. Ngunit alas 3 ng hapon ay kumukulog ang pintuan. Binuksan ko. Sa harap ay si Marco maputla, namumukto ang mga mata, hindi nakaahit, sa parehong damit ng kahapon. Isabel, hininga niya. Sa wakas, 100 beses na akong tumawag. Bakit ka pumunta, Marco? Paano bakit? Kailangan nating mag-usap. Tayo ay, wala tayong dapat pag-usapan. Hinarangan ko ang pasukan. Isabel, ito ay katawa-tawa. Dahil sa mga sinabing nanay ko, dahil hindi ka tumayo para depensahan ako, pigil ko. Marco, inaalipusta mo akong iyong ina at tumahimik ka. Kahit nang sinabi ko sa iyo, nagsimula kang magpaliwanag para sa kanya. Hindi siya nangangaisip kapag nagsasalita. Napag-isip-isipan niya ng mabuti ang bawat salita. Pagod na nakasandal ako sa pintuan. Marco, ang buong hapunan na iyon ay pagsubok. Sinadya niyang gawing gayon para mahulog ako at nahulog nga ako. At pagkatapos ay naalipusta niya ako sa wikang wala daw akong alam. Ito ay hindi pagiging emotionally overwhelmed. Ito ay kasamaan. Sige na, hindi siya tama. Ikikiusap ko siya. Itinaas niya ang mga kamay. Ipaliliwanag ko na hindi na maring ganyan. Nakikipag-usap ka na ba sa kanya? Nag-alinlangan siya, sinubukan ko. Kagabi,
Pagkatapos mong umalis at sinabi niya na ikaw ang may sala na naunahan ka sa kanya at hindi siya humingi ng tawad? O hindi siya humingi ng tawad, buntong hininga niya, kahit nasabi niya ay labis ka ng maramdamin na kung ganyan kakabilis na umalis sa isang away, hindi ka rin nakmamahal sa akin nun. Umiling ako. Nakikita mo hindi man lamang siya umamin na nagkamali, sa kabaliktaran, inakusahan pa ako. Isabel, huwag ganyan. Bigyan mo siyang panahon. Hihinto siya. May intindihan niya. Hindi siya hihinto kailanman. Tumingin ako sa kanya ng diretso dahil para sa kanya, ako ay talagang duha na hindi karapat-dapat sa anak niya at walang makapagbabago niyon. Kahit ang aking hapon, kahit ang aking trabaho, kahit ang aking damdamin sa iyo, para sa kanya ay palagi akong magiging estranyo. Kung ganon ay hayaan mo siya, humakbang siya patungo sa akin, magpapakasal tayo, lilipat tayo, mamumuhay tayo ng hiwalay. Hindi ka makakamuhay ng hiwalay sa nanay mo, mahinhin kong sinabi. 3 beses sa isang araw ka tumawag sa kanya, kumukonsulta ka sa lahat ng desisyon. Siya ang sentro ng iyong mundo. Naintindihan ko iyon, pinalaki ka niya ng mag-isa. Ngunit ayokong maging ikatlo sa aming kasal. Ayokong araw-araw na marinig ang sabing nanay, gustong nanay. Ayokong lagi sa pakiramdam na hindi ako sapat na mabuti. Ikaw ay sapat na mabuti, hinawakan niya ang aking makamay, ikaw ang pinakamabuti, mahal kita. Hindi sapat, inalis ko ang makamay, hindi sapat para depensahan mo ako laban sa iyong ina, hindi sapat para tumayo ka sa aking tabi. Patawad, Marco, ngunit hindi ko ito sapat. Isabel, nandun na ang luha sa kanyang mamata. Ano ang gagawin ko para bumalik ka? Sabihin mo lang ano ang gagawin ko. Wala na, umiling ako, dahil ang problema ay wala sa akin ni sa iyo. Ang problema ay hindi kailanman bibitawan ng iyong ina at hindi ka makakaalis sa kanya. At ayokong buong buhay na makipaglaban para sa iyong atensyon laban sa babaeng iniisip na hindi ko karapat-dapat. Nakatayo siya ng hindi masalita. Pagkatapos ay kinuha sa bulsa ang maliit na kahon. Kunin mo man lang ang singsing. Akin ka iyon. Panatilihin mo, umatras ako o ibalik sa tindahan. Paalam, Marco, maging maligaya ka. Izinara ko ang pinto. Ilang sandali pa siyang nakatayo sa likod. Pagkatapos ay narinig ko ang mga hagbang sa hagdan. Niyakap ako ng nanay. Magaling, nananatili kang may dignidad. Nay, tama ba ang ginawa ko? Tanong ko. Baka naman kaya niyang magbago. Hindi siya magbabago. Malinaw na sinabing tatay. Ang maganoong tao ay hindi nagbabago. Buong buhay niya ay mahihiwalay. Siya sa pagitan mo at ng nanay niya, at siya ay palagi ring pipili ng nanay niya. Sinabi mo mismo na ang buong gabi ay pagsubok. Sinadya niyang mapahiya ka. Sa tingin mo ba ay magiging mayos pagkatapos ng kasal? Umiling ako. Hindi, magiging mas masahol pa, dahil nun ay nakatali na sa bisang kasal at mas mahirap na umalis. Iniligtas mo ang iyong sarili sa malaking problema, anak. Hinaplos ngang tatay ang aking ulo. Maniwala ka sa matanda, nakita ko na ang ganoong nga biyenang babae. Inilalayo nila ang mga anak nila at nasisiyahan pa rin. Gabi nang dumating ang kaibigan kong si Mai na may alak at sokulate. Ano nobya? Sabi niya habang nagbubuhos sa mga baso, ikuwento mo na lahat. Ikinuwento ko ang lahat, ang pang-api, ang hapon, ang dukha. Nakikinig si Maye nang lalong lumalaki ang mamata. Hay nako, hininga niya nang matapos ko. Ibig sabihin, 3 taon kang nanirahan sa Japan at wala kang sinabihan. Walang dahilan para ipagmalaki. At ang iyong siya ay mula sa 3 linggo ay isang alamat ang ginawa, humihirit si Maye. Isabel, isipin mo na lang kung anong ekspresyon niya ngayon. Nag-isip siya na hindi mo mauunawaan tapos ikaw ay sumagot ng walang malay na hapon. Pareho kaming natawa sa unang beses sa loob ng 2 araw. Paano naman si Marco? Nakumusta si Maye? Naintindihan ba niya kung ano ang ina niya? Hindi. Para sa kanya ay banal na ang ina. Inialay ang buong buhay para sa kanya. Hayaan na niyang mag-aalay pa siya, sinabi ni Maye.
Tama ang ginawa mong umalis. Ang ganong biyanang babae ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang kaibigan ko ay nanirahang 10 taon kasama ang ganoong biyanang babae sa dulo ay nawalan ng lakas ng loob. Umupo kaming makasama, uminom nga alak, nag-usap ng tungkol sa lahat at wala, nagkukwento si Maye ng nakakatawa. Nakatawa ako sa likod ng luha at pagkatapos ay biglang naunawaan, mas magaan nga ang pakiramdam ko. O masakit, o nakakabigo, o nakakalungkot ang nawalang oras, pera, pag-asa, ngunit malaya ako. Malaya mula sa mapagmataas na babaeng iyon, mula sa kanyang pang-aapi, mula sa pangangailangan na patunayan ang aking sarili araw-araw, malaya na mamuhay sa aking sariling buhay. At ito ay walang katumbas na halaga. Lumipas ang 1 linggo. Kakaibang walang lamang linggo pumunta sa trabaho, bumalik sa bahay, nakatitik sa isang punto, sinubukang unawain ang nangyari. Nagbubulong ang mga kasamahan sa trabaho. Alam ngang lahat nakasal na sana, ngunit walang direktang nagtanong. Lamang ang punong guro ng departamento na si Dr. Tan ay tinawag ako pagkatapos ng shift. Isabel, kumusta ka na? Kayang-kaya pa ba? Kayang-kaya pa. Kung gusto mong mag-leave, mayos ko iyon. Hindi salamat. Ang trabaho ang nagpapaabala sa akin ngayon. Totoo iyon. Sa trabaho ay abala ako drip, litaw, pamamaraan. Walang oras para mag-isip, walang oras para maawa sa sarili. Sa bahay naman ay mahirap. Tinitignan ko ang bakanteng apartment at inisip kung paano roon dapat nakatayo ang mga bagong palayo, pinggan, kumot lahat ng binili nanay. Kung paano si Marco dapat lumipat doon pagkatapos ng kasal. Tahimik ang telepono. Wala nang tumawag si Marco. Pagkatapos ng pag-usap sa pintuan ay wala na siya. Sinabi ni Maye na mabuti iyon, naunawaan na niya. Ngunit kung bakit ay nasaktan pa rin ako, nagbibigay ba nga kapasidad ang 1 taon at kalahating relasyon para ganon na lamang biglang mawala? Biyernes ng gabi, nang pauwi na ako mula sa trabaho, isang babae ang nahintay sa harap ng aming gusali. Hindi ko agad nakilala siya. Nakatayo ito nakasandal sa mahal na sasakyan, may suot na maitim na salamin kahit gabi na. Isabel, tinawagan niya ako. Si Cynthia. Wala akong pakikipag-usap sa iyo, sinabi ko. Alam ko, ngunit kailangan kong 5 minuto. Mangyari ka. Tinitignan ko siya. Pagod siya sa kabilang mahal na damit at perpektong makeup. Umupo siya sa bangketa sa harap ng gusali at ako, nag-atubili, umupo rin. Pakikinig ko, maiting ko siyang sinabi. Inalis niya ang salamin. Namumugto ang mga mata. Naparito ako para humingi ng tawad. Mahinhin niyang sinabi, para sa gabi na iyon, para sa lahat ng ginawa namin ni nanay, para sa lahat, tama ka, mababa kaming kumilos. Hindi ako nahanda para doon. Ikaw huminging tawad. Buong gabi pagkatapos mong umalis, iniisip ko ang sinabi mo kung paano namin inaalipusta ka, at nahiya ako. Alam mo, bihira akong mahiya. Palagi naming itinuro en nanay na mas mabuti kami sa iba, na mayroon kaming espesyal na katayuan na dapat naming mapanatili ang aming antas. Tinigil niya, at nasanay ako na tumingin sa ibang tao ng pababa. Inisip ko na normal iyon. At ano ang nagbago? Si Marco. Tumingin siya sa akin. 2 araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto, hindi kumakain, hindi natutulog, nakahiga lamang at nakatingin sa kisame. At pagkatapos ay nakimpakeng gamit at lumipat na gupang apartment at sinabi na ayaw na niyang mamuhay sa nanay, na winasak niya ang kanyang buhay. Naputol ang isang bagay sa loob ko. Lumipat si Marco mula sa nanay niya. Napalayo na ang nanay, nagpatuloy si Cynthia. Hindi niya inasahan na kaya niya iyon. Inakala niyang tulad ng dati kukumbinsihin niya, ipapaliwanag at babalik lahat sa dati. Ngunit hindi na siya nakinig. Nagimpake lang at lumabas. Sinabi na nawala ang nag-isa niyang minamahal dahil hindi niya siya naprotektahan sa kanyang sariling ina. Nanginginig sa loob ako. Nais niyang iparating sa iyo, kinuha ni Cynthia mula sa bag ang sobre, nagsulat siya ng liham. Ayaw niyang tumawag dahil baka hindi mo sagutin ang telepono,
ngunit labis niyang hinihiling na basahin mo. Kinuha ko ang sobre. Mabigat tila maraming pahina sa loob. At isa pa, tumayo si Cynthia. Tunay na hinihiling ko ang tawad para sa aking sarili, para sa nanay, para sa pag-abala sa iyong buhay. Tama ka, mabuting babay ka, at tama ka. Ang tunay na kultura ay wala sa mga paglalakbay at wikang banyaga. Nasa pagtrato mo sa iba. Kami ni nanay ay mga masamang babaeng nagpapataas ng sarili sa pamamagitan ng iba. Lumingon siya para umalis, ngunit hinarangan ko siya. Cynthia, salamat na pumunta ka, salamat na naghanap kang lakas para humingi ng tawad. Tumango siya at mabilis na lumakad patungo sa sasakyan. Tinitignan ko siyang aalis at hindi ko mapaniniwala ang nangyari ang lahat na iyon. Humingi ng tawad si Cynthia, lumipat si Marco mula sa nanay. Sa bahay ay matagal ko pa ang sobre bago nangahas na buksan. Sa loob 3 pahina, nakasulat ng maingat ang kamay ni Marco. Isabel, hindi ko alam kung mababasa mo ang liham na ito. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa tayo, ngunit kailangan kong isulat ito. Kailangan kong sabihin ang hindi ko nasabi noong gabing iyon. Tama ka, sa lahat, ang nanay ko ay diktador. Buong buhay niya ay kinontrol niya ako at hindi ko man lang ito napansin. Inisip ko na pag-aalaga iyon na gusto niyang pinakamabuti para sa akin. Ang nanay ko ay natatakot na maiwanan lamang. Natatakot na alis ako at wala nang mahahawakan pa. Nang umalis ka nung gabing iyon, nakaupo ako at hindi ko naunawaan kung ano ang nangyari. Sinabi nga nanay na ikaw ang may sala, na ikaw ay mapagalit. Maramdamin na swerte pa ko na nalaman ito bago ngang kasal. At si Cynthia ay tumango. At parang halos naniniwala na ako. Ngunit hindi ako makatulog. Buong gabi ang inulit ko sa isipan ko ang hapunan na iyon, bawat salita, bawat tingin. At sa wakas ay nakita ko kung paano inaalipusta ka ng nanay ko, kung paano sumasang-ayon si Cynthia, kung paano sinadyang gawing mapahiya ka para bumaksak ka, at tahimik lang ako. Hindi kita naiprotektahan, hindi ko sila pinahinto. Umupo lang ako tulad ng duwarteng basahan at umasa na magiging mayos na ang lahat ng mag-isa. At pagkatapos ay naalala ko ang sinabi mo sa hapon at tinanong ko ang nanay kung ano talaga ang ibinulong niya kay Cynthia. Unang-una ay tumatanggi, ngunit nag-insista ako. At sinabi niya, duka at pangkaraniwan, ganon talaga ang tawag niya sa iyo, Isabel. Nalaman ko at napahiya ako sa aking sarili. Nahulog ako sa iyo dahil totoo ka, tapat, mabait, walang pagkukunwari. Hindi ka nagpanggap, hindi ka nagpakita ng kahalagan. Ikaw ay ikaw lamang at ito ay naging maganda. Ngunit ang nanay ko at kapatid, sila ay nagtatanghal sa buong buhay. Nagtatanghal ng mataas na antas na mga taong may kultura na aristokrasya. Ngunit sa katotohanan ay mga taong hindi maligaya, lamang sila na nakpapataas ng sarili sa pamamagitan ng iba. At bahagi ako ngang palabas na iyon. Ako rin ay tumingin sa ibaba ng iba, hinati ang matao sa ating klase at hindi sa ating klase, nakakadiri iyon. Lumipat na ako mula sa nanay ko. Nagupa nga apartment. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako gustong mamuhay ayon sa kanyang mga patakaran. 30 taon na ako at oras na para mamuhay sa sariling ulo ko. Umiyak siya. Sumiga. Nagbanta. Sinabi na ipinagkanulo ko siya, na pagkatapos ngang lahat ng ginawa niya para sa akin, ganito ko siya tratuhin, ngunit lumabas pa rin ako. Naintindihan ko na marahil ay huli na ito. Naintindihan ko na may karapatan kang magalit sa akin, ngunit nais kong malaman mo sa wakas ay naintindihan ko. Natunghayan ko ang lahat ng sinubukan mong ipaliwanag sa loob ng 1 taon at kalahati na ang nanay ko ay lason, na ang pag-aalaga niya sa katotohanan ay kontrol, na kailangan kong piliin ikaw at hindi siya. Hindi kita hihilingang bumalik, hindi hihilingang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nais ko lamang malaman mo binago mo ako, binuksan mo ang aking mga mata, at nagpapasalamat ako para doon. Kahit na hindi na tayo makasama pa, kung gusto mo man na makipag-usap balang araw, hihintayin kita. Ngunit kung hindi mo gusto,
may intindihan ko rin at tatanggapin dahil may karapatan kang magalit sa akin na kamali ako. Hindi kita naprotektahan at ito ang aking kasalanan. Patawad, Isabel, para sa lahat. Marco, tiningkopang ko ang liham at matagal na nakaw po ng walang kibo. Sa dibdib ay may nagpapainit at nagmamasakit ng sabay. Naintindihan na niya, sa wakas ay naintindihan na niya. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang nanay. Nay, puwede po ba akong pumunta? Kailangan kong makipag-usap. Siyempre naman, anak. Pumunta ka. Kalahating oras na ang lumipas at nakaupo na ako sa kanilang kusina. Tinitignan ako ng nga magulang habang ikinukuwento ko ang pagbisita ni Cynthia at ang liham ni Marco. Ganon ba? Maingat na sabi ngang tatay. Kaya naman na kaya pala ng batang iyon na umalis sa nanay niya. Ngunit huli na, buntong hininga ng nanay. Dapat noong gabing iyon pa tumayo at lumabas kasama mo, hindi isang linggo pagkatapos. Nay, ngunit naintindihan na niya, napagtanto niya, lumipat na siya sa nanay niya. Hindi ba ito mahalaga? Mahalaga, tumango ang nanay. Ngunit isa pang tanong, naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka bang talagang nagbago siya? O pansamantala lang ito isang saglit na pagising at paggalipas ngang isang buwan ay babalik na naman siya sa nanay niya para humingi ng payo? Nag-isip ako. Narito ang tunay na tanong. Naniniwala ba ako kay Marco? Hindi ko alam. Taos puso akong umamin. Sa isang banda, talagang gumawa siyang hakbang na upang apartment. Lumabas. Hindi ito basta salita. Sa kabilang banda, ano ang pumipigil kay Remedios na ibalik siya? Siya ay eksperto sa manipulasyon, makakasakit sa bigat ng lungkot at siya ay babalik kaagad. Iyon mismo, nagbuhos ng tsaa ang tatay. Ang ganoong nga nanay ay hindi sumusuko. Makakahanap siyang paraan para ibalik ang kontrol. Luha, sigaw, pagbabantang pagpapakamatay anumang gusto. At ang tanong ay, makatatayo ba si Marco? At higit sa lahat, idinagdag ng nanay, makatatayo ba siya kung kayo ay makasamang muli? Isabel, isipin mo na kasamang muli kayo, pagkalipas ng 6 na buwan ay nakasal kayo. At nagsimulang kumilos si Remedios, pumunta siya, umiyak, nagsasabing inagaw mo ang anak niya, nag-isa siya, may sakit siya, mananatili ba si Marco, o magtatakbo siya para aliwin siya nag-iwan sa iyo ng mag-isa? Inilarawan ko ito at natakot ako, dahil tama ang nanay. Si Remedios ay hindi sa mga sumusuko, lalabanan niya ang anak niya hanggang dulo at makakahanap siyang paraan para ibalik ang impluensya. Kaya ano ang gagawin ko? Tanong ko. Huwag nang sumagot sa liham. At nais mo bang sumagot? Maingat na tumingin sa akin ang nanay. Nais mo bang bumalik sa kanya? Naisip ako, nais ko ba? Si Marco ay mabuti, maalaga, mapagmahal, maligaya kami ng makasama. Bago pa aktibong nakialam ang nanay niya, kasama niya ay madali, comfortable, mapayapa. Ngunit sapat ba iyon? Sapat ba ang pagmamahal para harapin si Remedios? Sapat ba ang lakas ni Marco para ipagtanggol ang hangganan? Hindi ko alam, umamin ako. Mahal ko siya, ngunit natatakot ako. Natatakot na maulit ang lahat na hindi na naman niya kayang tiisin ang presyon ng nanay. Kaya huwag magmadali, payo ng nanay. Bigyan mo ang iyong sariling ang panahon. Bigyan mo siyang ang panahon. Hayaan siyang manirahan ng hiwalay. Masanay doon at makikita kung talagang nagbago siya o hindi. Kung talagang nagbago ay mapapatunayan niya sa gawa, hindi sa mga salita sa liham, simpleng sabing tatay. At kung hindi hindi talaga para sa iyo anak, mahabang buhay. Makakahanap ka ng isang gustong mahalin ka ng higit sa nanay niya. Umupo kaming tatlo sa kusina at uminom ngang tasaan na may tinapay na inihanda ngang nanay. At naisip ko, mayroon nga bang katotohanan ang tatay? Makakahanap ba akong isa pang gustong mahalin ako ng walang kondisyon o si Marco ba ang tanging pagkakataon ko? Nay, paano po kayo ni tatay, sabihan ng babae? Biglang tanong ko, mapilit din ba si Lola? Ngumiti ang nanay. Mapilit.
Ngunit naintindihan mo ang pagkakaiba. Ang tatay mo ay palagi sa aking panig. Kapag sinasabing lola ang isang bagay na masakit, pihak niya ito. Kapag sinubukang makialam ang lola sa aming mga desisyon, mahinhin ngunit matatag niyang itinakda ang hangganan at nasanay ang lola run. Nakita niya na kami ay isang koponan at kaya nagtiis na siya. Si Marco ay hindi isang koponan, mahinhin kong sinabi. Hindi siya iyon, tumango ang nanay. Siya ay anak ng ina na sinisikap na pagbigyan ang ina at ang nobya, ngunit hindi maaari ang ganon. Sa relasyon, mayroon kang mangunguna, at hindi iyon ang biyanang babae. Bumalik ako sa bahay ng maliwanag na gabi. Umupo sa mesa, kinuha ang papel at ballpen. Matagal na nag-isip kung ano ang isusulat, at sa wakas ay nagsulat ng maikli. Marco, salamat sa liham. Masaya akong natunghayan mo ang nangyari at lumipat ka mula sa nanay. Mahalaga iyon ngunit kailangan kong panahon. Panahon para maunawaan kung naniniwala ba ako na talagang nagbago ka. Panahon para gumaling ang mga sugat. Patawad, ngunit hindi ako maaring basta bumalik na lamang na tila walang nangyari. Masyadong masakit noong gabing iyon. Kung talagang nais mo ang isa pang pagkakataon, patunayan mo sa gawa, hindi sa mga salita sa liham. Ipakita mo na kaya mong mamuhay ng hiwalay sa nanay, na maari kang gumawa ng desisyon ng mag-isa, na kaya mong protektahan ako kapag kailangan. At pagkatapos baka mag-usap tayo. Isabel, tinatakan ko ang sobre. Isinulat ang address. Iniwan ni Cynthia sa akin ang numero ni Marco at address ng bagong apartment. Bukas ay magpapadala sa koreo. Habang nakaupo sa tabing bintana at tinitingnan ang gabi sa lungsod, naisip ko, tama ba ang ginagawa ko? Hindi ko ba naaksayahan ang pagkakataon ko sa kaligayahan? Ngunit ang loob ko ay nagsabi, tama, hindi ka dapat magtatakbo sa taong hindi naiprotektahan sa iyo. Kailangan niyang pagsisikapan ang ikalawang pagkakataon. At kung pagsisikapan niya baka saka. Magpapatuloy ang buhay at nagpapasalamat ako sa kapalaran na nalaman ko ang katotohanan bago ang kasal at hindi pagkatapos nito na malaya ako na mayroon akong pagpipilian at ito ang pinakamahalaga. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwang dahan-dahan ay bumabalik ang buhay sa normal, trabaho, bahay, paminsan-minsang pagtatakpo sa mga kaibigan. Nag-enroll ako sa training. Nagsimulang pumunta en palangguyan tuwing gabi. Mahinhin at mapayapa ang buhay, walang dramatikong pangyayari. Isinusulat sa akin ni Marco tuwing linggo ngang maikling mensahe. Kumusta ang trabaho? Anong bago? Ikinukuwento niya kung paano siya nag-ayos sa bagong apartment, kung paano natututo sa sarili. Hindi siya humihingi ng pagkikita. Hindi nagpuwersa, nagpapanatili lang ng ugnayan. Nagpapakita na nandun siya kung gusto ko. Sinabi ngang nanay na mabuting tanda iyon. Sinabi ngang tatay, hintayin natin, salita ay isang bagay, gawa ay isa pa. At pagkatapos ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Isang Bierneng gabi, habang pauwi na mula sa trabaho, naghihintay sa harap ngang aming gusali si Remedios Regalado. Nag-iisa, wala ang anak, wala ang asawa. Sa simpleng balabal, walang karaniwang kaningningan at pagmamataas. Mas matanda ang hitsura niya kaysa sa aking alaala, pagod na mukha, kulay abo ang maugat ng buhok na dating laging tinataguan. Huminto ako sa ilang metro mula sa kanya. Sa loob ko ay lahat ay kumukurot. Pumunta ba siyang gumawang eksena muli? Isabel, mahinhing tinawagan niya ako. Maari ka bang makausap ko? 5 minuto lang. Wala akong pakikipag-usap sa inyo, Tita Remedios, malami ko siyang sumagot. Alam ko, ngunit mangyari ka, isang sandali lang. Nag-alinlangan ako. Lahat ng instincts ko ay sumigaw. Lumayo ka. Wala itong magandang resulta. Ngunit ang boses niya at ang mangga na kayuko na balikat ay nagpigil sa akin. 5 minuto. Umupo kami sa parehong bangketa kung saan 3 buwan na ang nakalipas ay nakaupo kaming Cynthia. Si Remedios ay matagal na tumahimik, nakatingin sa lupa. Nahintay na akong pumunta rito. Sa wakas ay nagsalita siya.
Naparito ako para huminging tawad, pinilit ang masalita, para sa gabi na iyon, para sa lahat ng sinabi ko, para sa tumigil, para sa kung anong klaseng ng tao ako. Tahimik ako, hindi ako nahanda para sa hiling na tawad ni Remedios. Si Marco ay hindi nakikipag-usap sa akin ng 2 buwan na, nagpatuloy siya at nanginig ang boses. Hindi sumasagot sa telepono, hindi tumutugon sa mga mensahe. Sinasabi ni Cynthia na malusok siya, nagtatrabaho ngunit iniwasan ako. Sinasabi niya na hindi siya magpapatawad hanggang hindi ko naiintindihan na ako ay nakamali. Itinaas niya ang mamata sa akin at nakita ko ron ang luha. Nawala ko ang anak ko dahil sa sarili kong pagmamataas. Dahil hindi ko matatanggap ang simpleng katotohanan lumaki na siya. Siya ay isang matandang tao na may karapatang mamili ng para sa kanyang sarili. Ngunit kumapit ako sa kanya tulad ng sa huling dayami dahil natatakot na maiwanan ng lahat. Tita Remedios, hayaan mo akong matapos. Pinunasan niya ang luha, tama ka nung gabing iyon. Sa lahat, itinaas ko talaga ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpapahiya sa iba dahil sa loob ko ay naramdaman ko ang kakulangan. Si Honesto ay matagal na huminto sa pagtingin sa akin bilang asawa. Nagtatrabaho na lamang siya katabi ko tulad ng kapitbahay sa apartment. Si Cynthia ay abala sa kanyang sariling buhay. At si Marco lamang ang nag-isang nagsisimpatya pa sa akin. Tumawag, pumunta, kumonsulta. At labis na ako natakot na alisin mo siya sa akin. Umiyak siyang talaga hindi maayos, hindi maganda, na may pag-iyak at pag-usad ng luha sa pisngi na pinunasan niya ng kamay. Ibinalot ko sa kanya ang tisyu mula sa bag. Salamat, pabulong niyang sinabi. Isabel, alam ko na wala akong karapatan para humingi ng tawad sa iyo. Mababa ang kilos ko. Tinawag kitang duha. Inaalipusta kita buong gabi para bumagsak ka. Ito ay kasamaan kalupitan. At hindi ko alam kung paano mabubuhay kasama ang ganitong alaala. Mahal ni Marco kayo, mahinhin kong sinabi, nais lamang niyang maintindihan ninyo na nakamali kayo. Naintindihan ko na, tumango siya, naintindihan ngunit huli na, lagi namang sinasabi sa akin ni Cynthia, Nanay, humingi ng tawad kay Isabel, pumunta, hilingin ang kapatawaran. Ngunit hindi ko nagagawa, pinigilan ng pagmamataas ko, inisip ko, mas matanda ako, mas may karanasan, dapat siyang pumunta sa akin. At sa resulta nag-isa na ako ngayon, lahat ay nawala, namumukhaan pa siyang mamukhaan ang babaeng dati ay napakamapagmataas at mapagmataas, at ngayon ay isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kayabangan, isang tao lamang ito na may sariling takot, kompleks, pagkakamali. Tatanggap kitang kapatawaran, tahimik kong sinabi, at wala akong samang loob sa inyo. Toto masakit noong gabing iyon, lubos na masakit. Ngunit nagpapasalamat ako sa kapalaran na nangyari ito bago ngang kasal. Hindi ka nababalik kay Marco, tama ba? Tumingin siya sa akin ng may pag-asa at takot ng sabay. Hindi ko alam, tapat akong sumagot. Hindi pa ako nagpapasya. Kapag bumalik ka hinawakan niya ang aking makamay. Manumpa ako na hindi na ako makikialam. Hindi na kami bibisita ng hindi namin inaayahan. Hindi na magbibigay ng hindi hiningan ng payo. Mangyari lang, bigyan mo si Marco ang pagkakataon. Nagbago siya, totungang nagbago siya. Iyon mismo ay kailangan niyang patunayan sa akin. Mahinhin ko siyang sinabi. Hindi kayo para sa kanya. Tumango siya. Naintindihan ko, tama ka. Counting sandali pa ay umupo kaming tahimik. Pagkatapos ay tumayo si Remedios. Salamat sa pakikinig. Salamat na hindi mo ako tinapon agad. Nagsimula siyang lumakad, nakayuko, na tila matanda sa 10 taon. At kung gusto mong ibigay sa amin at kay Marco ang isa pang pagkakataon magiging pinakamabuting biyanang babae sa mundo ako. Nangangako ako. Tinitignan ko siya habang naglalakad patungo sa sasakyan na kayuko, sa tila matanda sa 10 taon. Sa bahay ay matagal akong nakaupo sa kusina na may saa, iniisip si Remedios, ang kanyang luha, ang kanyang pagsisi. Tunay ba ito
o isa pang manipulasyon para maibalik ang anak. Kinuha ko ang telepono at nagsulat kay Marco. Maaari ba tayong makita? Kailangan nating mag-usap. 1 minuto lang at dumating ang sagot. Saan at kailan mo nais? Nandito lang ako. Bukas sa coffee shop sa Escolta. 3:00. Nandiyan na ako. Halos hindi ako natulog sa gabi. Gumugulong ang isipan ko kung ano ang sasabihin kay Marco, kung gusto ko bang bigyan siyang pagkakataon, kung handa na akong sumubok muli. Sa umaga ay naintindihan ko, handa na akong subukan ngunit sa mga kondisyon sa malinaw na mga hangganan, at kung lalabag siya kahit isa tapos na iyon, walang ikatlong pagkakataon. 3:00 ay nakaupo na ako sa coffee shop at kinakabog ang paghihip ng aking latte. Pumasok si Marco ng eksakto sa oras, palagi siya tumpak sa oras, iba ang hitsura niya. Pumayat, medyo mahabang ang buhok, simpleng suot kaysa dati, ngunit ang pinakamahalaga ang tingin. Sa kanyang mamata ay wala na ang dating walang alalahanin. Lumabas ang isang uri ng kapanahunan, responsibilidad. Kumusta? Sabi niya habang umuupo. Maganda ka. Salamat, ikaw rin. Tahimik kami ng sandali mahiyain na parang maestranyo. Marco, sinimulan ko. Pumunta ang iyong ina kahapon sa akin. Nayanig siya. Ano? Bakit? Humingi ng tawad, umiyak. Sinabi na naintindihan na niya ang pagkakamali. Hinagot niyang kamay ang mukha. Hindi ko alam na pupunta siya sa iyo. Toto, sinabi ko sa kanya na hindi na kita makakasalamuha hanggang humingi siyang tawad ngunit inisip ko, tatawag siya, magsusulat. Hindi ko inasahang personal siyang pumunta. Nagbago ba talaga siya? Hindi ko alam, tapat na sumagot niya. Umaasa ako, sinabi ni Cynthia na ang nanay ay bago, ang loob sa nakaraang 2 buwan mas tahimik, mas mapag-isip, kahit sa tatay ay nagsimulang mahusap ng mayos at hindi pakutos. Ngunit hindi ko ito mismo nakita, hindi ko siya kausap. Bakit? Dahil nagagalit pa rin ako, tumingin siya sa akin ng diretso, winasak niya ang aming kasal, dahil sa kanyang kayabangan ay nawala ko ikaw, at hindi ko ito mapatawad ng ganon na lamang. Tinanggap ko ang kanyang kapatawaran, mahinhin kong sinabi, wala na akong samanong loob sa kanya. Tao rin siya na may sariling mga takot, mga kompleks, mga pagkakamali, at nahanap niya ang lakas na aminin ang maito. Iyon ay maraming katumbas na halaga. Tinitingnan niya ako. Tinanggap mo ang kanyang kapatawaran? Oo. Ngunit hindi ito nangangahulugang gusto ko nang bumalik kaagad. Ito ay ibang bagay. Uminom siya ng kape, naktipon ng kaisipan. Isabel, may mga kondisyon ka, sinabi niya. Ipinakukunwari ko man o hindi alam ko, sabihin mo. Una, walang lingguhang pagbisita sa nanay mo. Nagkikita kami sa neutral na lugar at hindi ngang higit sa 1 beses sa 1 buwan. Ikalawa, ang anumang desisyon tungkol sa ating buhay, saan mamuhay, paano mamuhay, kailan makaroon ng anak gagawin natin ng mag-isa. Ang nanay mo ay walang boto. Ikatlo, kung susubukang alipustahin niya ako muli o makialam sa ating buhay, kailangan mong tumayo para sa akin. Hindi tumahimik, hindi mapaginhawa ang mapayapa, kundi malinaw na sabihin sa kanya na mali siya. Sang-ayon ka ba? Sangayon, tumango siya ng walang pag-alinlangan sa lahat at idaragdag ko para sa aking sarili. Magupa tayo ng apartment sa kabilang dulo ng lungsod para hindi maaring basta-basta bumisita ang nanay, para mayroon tayong sariling espasyo. At isa pa, idinagdag ko, ayokong malaking kasal. Simpleng gusto ko maliit, mahalagang tao lamang, at hindi sa isang mahal na lugar kundi marahil sa labas ng lungsod, sa kalikasan, ng walang palabas at pagmamataas. Perpekto, ngumiti siya, mas gusto ko rin iyon. 1 oras pa kami sa coffee shop nag-usap, ikinukuwento niya kung paano siya nag-ayos sa bagong apartment, paano natututo sa simpleng bagay ng pang-araw-araw na buhay, natawa sa kanyang sarili. Lumalabas na pala hindi ako marunong mamuhay ng mag-isa, ginagawa ng nay ang lahat para sa akin.
Sa unang buwan ay parehong-parehong damit lang ang suot ko dahil hindi ko alam paano ito pinagaan. Ikinukuwento ko ang trabaho, mga kurso, kung paano sa wakas natuto akong lumangoy sa palangguyan. Nagsalita kami ng magaan, walang tensyon tulad ng malumang kaibigan na matagal nang hindi nakita. Pagkatapos ay inakay niya ako sa bahay, sa harap ng gusali ay tumigil. Isabel, hindi ko hihilingin ang halik o imbitasyon sa itaas. Naintindihan ko, nagsisimula, tayo muli-mula, sa simula. Handa akong maghintay ngang kailangan ng oras. Salamat sa pag-unawa. Lumakat siya at sumampa ako ng may magaan na puso. Sa unang beses sa loob ngang 3 buwan ay naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng pag-asa. Nagsimula kaming mag-date ng dahan-dahan, maingat. Pelikula isang beses sa linggo, lakad sa Luneta Park, kape tuwing Sabado. Walang mga pangako, walang pagmamadali, basta muling nagkakilala sa isa't isa. Pakalipas ngang 1 buwan ay inimbitahan niya ako sa kanyang apartment para ipakita ito. 1 kwartong apartment sa Pasig. Simple ngunit maayos. Siya mismo ang nagayos, siya mismo ang pumili ng kasangkapan, ipinakita ang my pride na parang maliit na bata. Tingnan mo, kahit ang makurtina ay nabitin ko ng mag-isa. Natawa ako at sa loob ko ay mainit na pakiramdam. Ang Marco na ito ay naiba, mas matiwasay, mas responsable. Pagkalipas pa ang 1 buwan, pumunta kami sa isang resort sa Batangas, 2 araw nang walang telepono at kaguluhan. Naglakad sa tabing dagat, umupo sa dapugan, nag-usap ng tungkol sa lahat at wala, at naintindihan ko, gusto kong kasama siya, gusto kong subukan muli. Marco, sinabi ko ng gabi na iyon habang nakaupo kami sa tabing dagat, handa na ako. Para sa ano? Lumingon siya sa akin. Para sa tunay, para maging makasama ulit. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng napakahigpit na halos hindi ako makahinga. Salamat, bulong niya. Salamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita bibiguin, nangangako ako. At hindi siya nagbigo. Ang masusunod na 6 na buwan ay mapayapa, maayos. Talagang nagbago si Remedios. Nagkita kami minsan sa 1 buwan. Magalang siya. Kahit may pagmamalasakit, hindi na nakikialam ng wala sa oras. Hindi na nagbibigay ngang hindi hiningan ng payo. 1 beses nang pumunta kami sa birthday ni Honesto, inakay niya ako sa kusina. Salamat, mahinhin niyang sinabi, para sa pagpapatawad, para sa isa pang pagkakataon na ibinigay sa aming lahat. Masaya si Marco kasama ka, at ito ang pinakamahalaga. Sa Oktubre, eksakto 1 taon pagkatapos ngang sinasampalataya ng hapunan, nagpakasal kami, simple, para sa 20 tao, sa isang resort sa Lake Caliraya. Walang palabas, walang napakaraming singsing, walang kristal na chandelier. Kami lamang, ang aming nga magulang, ang mapinakamahal na kaibigan. Si Remedios ay umiyak sa seremonya, tahimik, sa panyo, at nang lapitan niya kami para magbati, bumulong sa akin, patawad sa akin, anak, sa lahat. At tunay ko itong pinatawad dahil naintindihan ko, siya rin ay tao na may sariling matakot, kompleks, pagkakamali. At nahanap niya ang lakas na aminin ang maito at magbago. Ito ay may malaking halaga. Ngayon ay 2 taon na ang lumipas. Kami ni Marco ay nakatira sa aming apartment, inaalagaan ang aming anak na si Sofia. Si Remedios ay bumibisita sa amin 1 beses sa linggo, umaalagak sa apo kapag kami ay nagtatrabaho. Naging ibang lola siya, mabuti, matiyaga, walang bakas ng dati niyang pagmamataas. Paminsan-minsan ay naisip ko ang gabing iyon sa hapunan, kung paano ako nakaupo sa mesa, tinitis ang pang-api, kung paano ko narinig ang salitang dukha sa hapon, kung paano ako sumagot at lahat ay nagbago. At naintindihan ko, ito ang pinaka-kritikal na sandali. Ang sandali kung kailan maaari akong tumahimik, magtiyaga, manatili sa papel ngang hindi karapat-dapat na nobya o tumayo, at lumabas ng may ulo ng nakataas. Pinili ko ang pangalawa at ni isang sandali ay hindi ako nagsisi.
Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtiyaga ne pang-api para mapanatili ang relasyon. Ito ay paggalang, dignidad, paghandang ipagtanggol ang isa't isa. At kung wala ito, walang kasal, walang panata ang makapagsasaya sa inyo. Nagpapasalamat ako sa kapalaran para sa wikang Hapon na nagtulak sa katotohanan para sa lakas na nagpapahintulot sa akin na umalis, para sa karunungan ng mga magulang na sumuporta sa akin at para sa katapangan ni Marco na nagbago. Ang buhay ay hindi mahuhulaan. Minsan ang pinakamasamang nangyayari sa iyo ay naging pinakamabuti. Ang pinakamahalaga, huwag matakot na ipagtanggol ang iyong sarili. Kahit ang buong mundo ay nagsasabing, magtiis, magpakumbaba, huwag gumawa ng gulo dahil ang iyong dignidad ay hindi ipinagbibili ng alinmang pera, pagmamahal o kapayapaan. At ito ang pinakamahalaga sa buong kwentong ito, ang aral na ibabahagi ko sa aking anak na si Sofia kapag lumaki na siya. Huwag hayaan ang sinuman na alipustahin ka kahit na ito ay inang taong mahal mo, kahit na ito ay nagbabanta sa iyong kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ng walang sariling pagpapahalaga ay hindi kaligayahan, ito ay pagkabihag. At pinili ko ang kalayaan at ni isang sandali, ni isang segundo ay hindi ko ito pinagsisihan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang button na gusto ko at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na araw-araw ay bigyan kayo ng bagong nakakaanganyo na kwento. Sa pangunahing screen ay makikita na ninyo ang aming susunod na kwento. Nais naming maibigay sa inyo ang lahat ng pinakamabuti at kaligayahan sa buhay.